Rap Battle League Wanted 2 dito sa Circa Resto Bar sa Ngandaan, Pulo, Magingay! Maraming salamat sa Circa Bar, kay Utol Jake sa pagpapahiram ng venue, Hypebeat, Black Manila, Real Jokes, R&R, Ship Floating, Gold Tag sa Paren. Maraming salamat sa pag-sponsor ng foods para sa amin. Arc Wrapping sa editor namin dito sa Pulo, John Rex Portosa. At yun, sa kanan ko may MC, magpakilala ka. Bini. Hello, Bini. Hey! Bini IC. Shoutout sa Vision Rap Battle League. And shoutout sa mga lalaki ko na Green Flag. Laurito Malinaw, Agilus, Janren Castro, Christian Pascual, Manny, Eric Monares, Nathaniel Ladlad, Julius, Peter, Jeff, Dave, Jigen, Raven, Christian Devil, Nick, pati yung tumatapik sa dibdib. Kiko Manny! Yeah! I-recognize natin yung si Kiko. Sumusuporta sa Motus, Pulo, Flip Top, palapakan natin! Yun! Apoy yan, apoy! Sa kaliwa mo may MC, magpakilala ka! Yung Tuz Valenzuela represent. Shoutout nga pala sa unang sponsor ko, Pariwara Clothing. Yeah. Yun, nanalo ng coin to si Tuz! Pinili niya mauna. Unang bahat, pakinggan natin. Tuz, let's go! Bago yung battle, nagpa-retouch pa to. Sa pakulo mo, hindi ako tutol, Diyos ko. Minikapan ka kasi dito rap battle, burol mo to. Sakto yung get up. Yung venue mukhang ballroom naman. Di niya kasi ako kayang sabihin sa bars, kaya nag-costume na lang. Takinang yan, seryoso ka dyan. Isa ka sa dahilan kung ba't ang Pulo pinapaulan na ng kutsang puta. Huwag kayong papaloko sa makeup. Pag wala tong makeup, kamukha to ni Luxoria. Tangina mo ha. Nagpalit ka pa ng itsura ha. Namumukhaan kita. Ikaw yung proud na humihigop ng tamod, di ba? Tangina mo ngayon sa akin ka napasubo, di ko muna isasagad. Bibigyan na kita ng tip na abot sa sentido mo till your eyes hurts. Marami pa tong kasunod bagkus yung binigay kong tip ay tip pa lang ng iceberg. I'm the source of disturbance. Tagapagpayanig na di mo nakita in advance. Sa lakas ng dala ko, papaugin ko ang ice hanggang sa magka-avalanche. Yeah! Tangina ka ha. Hanggang sa magka-avalanche. Halata niyo yung lamang ng tambaka. Yeah, I have no more respect. Kaya baka landslide, ito yung snowball effect. Sa dala kong handa, lahat sila mapapakagat. This will be your worst night. Sa sobrang cold-blooded ko yung ice ang magkaka-frostbite. Tangay na, sa bogang ice, pagka-bang, bye. Makikitang sabog ang ice, kada blinks parang fave twice. Even ice rocks the world, he will stay the same price hanggang mamatay. Pagka-canonize, magiging saint ice. Yeah! Magiging saint ice. Tangina, kasi ba't ito yung tinapat? Alam nyo ng mga big stepper. Tapos itatapat nyo sa thin ice. Tangina yan. Gusto kitang sapakin hanggang sa yung puwet mo tumalbog sa lapag parang nagtutwerk. Total, you are locking hits. Hotdog tong si Ice parang may spice, yeah, cause you're a fucking bitch. Magmumukhang Cold War yung tagpo, ngayon pinalaban ako sa Ice. Nagbistulan akong Winter Soldier, pero sa rap game may nag-iba. Sa Ice na hindi magtatanda, yeah, Captain America. Ba't nyo pa kasi nilabas to sa spotlight? Yung ganong galawan para sa akin napaka-wak din. Ba't nyo pa pinalabas tong Ice, alam nyo namang di yan magtatagal sa global warming. Tangina, sa global warming. Masyadong outdated, bawat linyang ibabato, paleolitiko ang bawat time phase. Gago wala ng panahon ng ice, matagal lang tapos ang ice age. I'll scourge every sentinel who's guarding his voice and tone. At kung ice nga ang maghahari, ako yung napabayaang bumabasag ng frozen throne. Pero dito gawa ng Blizzard, ito yung kagagawa ni Tuz. Sa gustuhan kong pataubin tong fame war. Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng ice parang hailstorm. Kita ang lamon ng ice on cam. Delikado ang moves. Minukbang ko yung ice parang desperado sa views ngayon. Pinasala ka sa pakulo ko, hindi magtatagal ang ice. Walang hoping more. Nagsusunod ng kilay parang gusto ng mataas na degree. Hanggang sa maabot yung boiling point. Ba't ka pa kasi bumalik? Diyan ang mali mo. Matagal ka nang pinalayas ng kinalaban mo na doon, kaya ba't ka pa andito? Snitch to sa battle. Kaya yung galawan mo, napakabano. Panay ako sa may nagdudroga, kaya ang panoorin kay nakakabato. Well, ako ay magpapakayoro. Kaya kong punitin fabric of reality, yaring yari ka. Snitches get stitches, di ba? Kaya nga kita pinagbigyan ng tahi-tahi na linya. Now is dead. I speak sa ice. Sigurado may bubulwa ka. Ani mo may nagsusuka ngayon, nagsilipa na ang uwak, ano? Internals, references, punchlines, topics, pabago-bago.
Well, ganun talaga, ay crush ice, kaya ngayon naman naghalo-halo. Ano, kaskas na yung ice? Pwes kung gano'n, critical na ang lagay, dihadong malabo na to. At kung puro scratch na nga ang ice, patunay lang yung napulado na to. Babangga sa akin ng ice, kaya siguradong magkakalat. Kaya kung tinira ng tinira yung kaskas na ice para tuluyan ang mabasag, ito'y bar after bar. Kahit pagtatapos namin panggulat pa, di ako mauubusan, kaya nga bar after bar, kasi nga full back pa. Time. Tayo po ng band, pakinggan natin, Ice! Wala pa naman dyan, guys. Banggit ng ice. Nakakasawa na yan. Di ka makamupon sa nakaraan. Kakabanggit mo sa ice, ayan, tinitigasan. Wait lang. Sumusubo. Nagme-makeup. So bakla na naman. Wala na bang bago? Kakabakla nyo, ayan, nagkatotoo. Hello, Tex. Ako nga pala to, yung sinayang mo. Sabayan niyo ako. Ayoko umasa sa paniniwala. May pag-asa nga ba? Di na kita pagbibigyan. Mahiwagang salamin, kailan ba aamin na ika'y nagsinungaling? Mahiwagang salamin, ano bang dapat gawin? Ang sarap mong ibitin. Salamin, salamin, salamin. Sarap mong basagan ng salamin. Punyeta ka. So bakla daw ako. Pagkatapos ng lahat ng binigay ko sa'yo, damit, sapatos, kasama na yung relo. Itong binihisan, babastusin lang pala ako. Wala kang utang na loob. Akin din yung panloob. Tapos wala kang pake. Jutay ka na nga, nagawa mo pang magmalaki. Tapos bakla lang. Bakla lang ba maituturing nag-alis sa'yo sa kahirapan? Ikaw yung bakla. Wala kang paninindigan. Duwag sa katotohanan. Kung bakla ang usapan, sagad ka sa kabadingan dahil ikaw ang unang nanlambot nung problema nagsidatingan. Ikaw ang lumapit sa akin. Hindi ako lumapit sa'yo. Alam mo ibig sabihin nun? Choosy ako. Pag wala kang baon, babaunan mo ako. Pag wala kang pansubo, susubuan mo ako. Sa madaling salita, pinapalamon kita kahit pa ilang beses. Kaya ano magagawa ng full energy mo sa battle kung sa akin galing ang resources? Sa akin galing ang resources. Di kita sinusumbatan, baby boy. Huwag kang paranoid, abno. Binilan kita ng bench, di ka para magbuhat ng bangko. Andiyan pa? Suot mo? Ano rin yan, na 2,000 isa? Pero teka, wala ka bang naaalala? Dito sa bar na to, dito tayo nagkakilala. Nung minsan mo akong hinila, bigla mo akong pinag-work kay Abby yung kanta. Malibog ka! Pero nagustuhan kita, kasi kamukha mo si Mot. At sabi mo, magaling ka sa baligtaran. Nung ginawa na natin yung 69, ayun, wala akong nahawakan. Sabay biglang rebat. Kaya nga ako tamad, kasi nagpapalaki ako ng bayag. So ako mag-a-adjust. Tamang ikaw nga si Mot, kasi ang galing mo magbaliktad ng sitwasyon. Ako nga tong bakla, pero ako naging lalaki sa ating relasyon. Kaya nakipag-iwalay ako sa'yo, Wancho. Nahirapan ako kakabuhat sa'yo. Nung lumulumog ka, ayoko malunod kasama mo. Hindi mo lang ako naging girlfriend, Wancho. Naging tatay mo pa ako. Wancho, I'm not cheating on you. Kailangan ko lang mag-let go. Kasi kailangan mong mag-grow. Kung hindi totoo lahat ng sinabi ko, ikaw na may diferensya. Kung di totoo lahat ng sinabi ko,
Ikaw na may diferensya. O ito, kondom mo. Nag-iwan ka pa ng ebidensya. Kaya at last, kung may baklang verse ka dyan sa verse mo, i-reverse mo na yan. Di mo na kailangan sabihan na kung bakla. Pinatunayan ko naman. Time. Tayo, pangalawang bala natin. Dus, pakinggan natin. Takin na, ang ganda ng itsura, pero yung hininga, ang bantot din. Ang landi mo, lasing na si Shernan, baka bigla ka nung kantutin. Yeah! Pansin nyo ba, kada babanat si Ice, laging ang haba ng rounds? Ay nako, Ginoo naman. Dinadamihan yung punches, ganun talaga pag mahina yung tama, sinusobrahan. At ang claim, magaling daw to na MC. Magaling daw to na MC. Well, I doubt it. Kung di mo kayang sisikin yung bawat rounds, paano ka matatawag na well-rounded? At kung sa kagapuan mong yan, marami ka nang napalaglag panty, pwes ako tagalaglag sa Tolonges. Kung marami ka nang napabukang pepe, ako tagabukan ng labi nila para bumoses dahil mabulaklak masyado yung salita. Meron ka na ng hardin ng kasinungalingan at sa kada bunot mo ng rosas ay siya namang pagpapalit nila ng galit na naiiwan. Kaya, your words is also your strings. Narcissist na laging may side bitch is playing with the strings para sa babae. Parang gitaristang manipulative. Tingin na, parang gitaristang manipulative. Kasi masyadong papogi kung gumalaw. Pumapangit na tuloy pare. Tingin na sa sarili ay malakas porque talamang kahinaan ng mga babae. Kasi diba, ginamit mo si Paldogs. Sa nakaraan mo, yan ay nakatatak na. Pinaamo yung dogs para di maamo yung baho ng balak niya. Minor de edad siya nun. Dapat kuya-kuyaan kanya o kaya tatay-tatayan. Kaso naging reverse parenting yung bata naman ginagatasan. Kasi for content lang daw. Wow! Pero may nasagap akong balita. Tinira mo siya sa lamesa. Sa usapan, Danes na ako, Nick. We'll never be on the same page. Nire-respeto ko yung pagkainan habang ikaw ginagawa mong table of content. Di ka MC. Di ka MC. Di ka MC. Magaling ka lang umakto. Paki-testing na lang. Di ka pwede pantawid gutom kung ikaw ang sanhi ng yellow tape. Total lang pinapakita pang taping naman. Kaya tutok ang cam sa kada shots na makita diferensya. Ako ang taga-ayos kaya no more goofing. Pag nagkasabayan ng bala, tatamaan yung mga umaakto, may kita nyo sa troubleshooting. Kaya cut! Ito'y entablado para sa pataliman ng letra. Kaya tama lang natanggalin na sa scene yung mga lame at whack. Sakto, papel ko ngayon tagagawa ng script kaya matata mo paper cuts. Yung banat mo, umiikot lang sa mahabang rounds. Parang chainsaw. Well, I got better blades. Papayahin kita dito hanggang sa wala ka na mukhang may harap parang nakatapat mo si Leatherface. Hindi ako napag-iwanan ng panahon kahit yung references, vintage, parang beat sa red drum. Sulat ko pinapangatawanan, self-portrayal mala Rembrandt. Kasi ba't ka ba ganyan magsalita? Tagalog na nga nahihirapan ka pa. Tulto ka na, total. Ang lumalabas lang naman sa bibig ay puro tamod, libog. Kung sulat ay magiging visual arts, yung art ko pang baro period, yung kanya pang baro period. Pinatapat ako sa nagpo-promote ng bar. Ganong galawan, nahalata ako alangan. Tinapat ako sa promoter ng bar para yung sunod na makilala yung bars ko naman. Pwes kung ganun, bibigyan kita ng pokpokan na battle. Total famor ka. Etong alcoholic ipapataubin ng no-namer. Lulunukin mo ang aking kada shots na para sa clout chaser. Wala akong pake sa lawak ng fanbase mo. Kung aking binibitawan bomba, mas lalawak yung influence sa lakas ng punches malahomba ka. Kaya wala akong pake. Kung magpapatawa ka dyan, nauumay na ako kasi overdo it. Tingin niya sa bara niya, happy pill, pantanggal para sa kalaban, ecstasy sa may Yusef. Pwes ngayon babaha ng luha kakatawa, hanggang sa ikaw na mismo mag-go with the flow, bitch. Totoong laughter's the best medicine, not until you overdose it. Wala akong pake, kung napapangali mo pa nga nila, kakatawa ng siksik. Habang ako tumatara sa puso, kaya panay sila tapik ng dibdib. Kaya, ikaw ang nauna sa akin. Kaya ako'y, sa mga nagawa mo, ako'y mananatiling tagapalakpak. At totoong mapapatao mo sila, boy, pero sa akin mo maririnig ang huling halakak. Tayo. Tayo, pangalawang bala, pakinggan natin, Ice. Pansin nyo ba? Yung shooting, yung avalanche, mga nagamit niya na yon nung nakaraan. Kaya paano makaka-move forward, di nga maka-step up yan. Tas puro English kanina pa. Kala mo tatalab yan? Di tatalab English mo yung mga lalaki ko, afam. Round 2. Dito na magwawakas.
lahat ng mga atraso mo sa LGBTQIA+. Kaka-upload lang ng bata niya sa top tier. Ace 13, tama ba ako? Tangina mo. Sinabihan niyang bakla si Ace 13. Yun ang sabi ni Kolokoy. Kasi chinuchupa niya daw si Makoy. Nung laban mo sa FRBL, si Gino, inasar mo rin bakla. Oh, di ka nagpaawat. Sinabihan mong bakla si Gino kasi mukha siyang G-spot. Nung laban mo sa Pulo, si Heidi, sinabihan mo rin part ng LGBT. Kasi Heidi, Heidi, bars yun. So ito ang pinupunto ko. Bakit ang bakla naging pang-asar na lang sa karamihan? Dahil sa pinagagawa mo, mangmang, ang bakla, persona, hindi pang personalan. Makapanlait ng bakla, akala mo hindi natulungan? O sige, sabi mo ng bakla ako. O, bakla ako. At least may tulong sa magulang. May ambag sa lipunan. Yung mga losyang inayusan. May pinasaya sa kalungkutan at higit sa lahat, naging sandalan mo nung kagipitan. Hindi pa rin pa ba ako pasok sa iyong prinsipyo at paninindigan? Kung ang pamantayan mo lang ay Biblia na hindi ka rin sunod-sunuran. Dumirekta na ako sa Biblia, hindi na ako lumihis. Di tayo magkaiba, sabi niya lahat tayo magkawangis. Oh, kaya tigilan mo na yung pagsasabi mo ng bastos. Kung bakla ako, bakla rin ang Diyos. Oh, namiloso po ba? Gusto lang kita masita. Kung hindi bakla ang Diyos, bakit hindi nagpapakita? Oh, kita. Naging kita pa yung basihan. Kawawa ka naman. Bakla naman ang huhusga sa'yo. Pang 150 ka lang. 150. Yung Honda Click mong motor. Yung 150, yung hindi naman sa'yo, na hindi mo mahuhulugan kung walang baklang nahulog sa'yo. Kasi real talk, asa na yung bakla mo sa Laguna? Yung iniwan mo kasi yung negosyo nyo, Malaguna. After ng may pala, go na. Diyan sa estilo nyong ganyan, diyan ako tawang-tawa. Kukuha ng pera sa bakla, ibibigay sa syotang maganda. Yung syota ibabayad sa bakla para magpaganda. Gets mo yung cycle? Gets mo yung cycle? Galing kasi sa pera yung basura eh, kaya ang bilis ng recycle. Kaya tignan mo, kamot-kamot ka ng betlog kada batin. Check nyo yung tite, udpud nakakahasil. Oh, hindi pa yan na amin. Customer mo na nagsabi, yung titi mo, amoy bulok sa ngipin. Kaya iniwan siya ng girlfriend niya eh. Kasi alam mo yung sinabi? Sobrang lala. Hindi ka pa raw niya binibijay yung titi mo, amoy na dura. Tangina, grabe yung hassle mo. Baka mawala ka niyan bukas. Yung titi mo, ang laki na ng butas. Yung titi mo, yung bestseller. Yung titi mo, yung bestseller at dapat lagyan na ng star. Pangina, may flavor kasi yung titi mo eh, no? Flavor tartar. Kaya dinudumog titi nito eh. Kasi swak na swak sa budget. Yung titi mo ang gamot sa kati-kati sa puwet. Nung yung pero in fairness, yung mga bakla, lumuwag. Nung yung titi mo, yung pumatok. Kasi hindi nila nararamdamang may pumapasok. Ano? Gamit na gamit ba yung tite? Ano? Gamit na gamit ba yung tite? Sa bawat suntok, sinadya ko yung tol para wala ka nang maputok. Kaya naman kung may ilalabas pa yan, kung meron pang ilalabas pa yan, di ako kinikilabutan. Umubos na ako ng tamod, wala akong titing kinatakutan. Kaya naman, ano sa pairamdam? Na yung baklang, yung pinagtatawanan, ikay pinagtatawanan. Time. Tayo mo ni Pat. Ay, tangin na nito. Ang daling basahin ng puta. Pansin niyo ba kada battle niya? Lagi niya sinasabi, bakla ako. Mahilig ako sa burat. Sinadjakol ko kayo. Apatang ina mo. At sa parehas na bibig na nilabasan ng mga salitang yan, ay lumabas din ang salitang LGBT supporter ako. Ina mo ha? Well, fuck you! Tinitake advantage mo yung pagbabakla-baklaan na hindi mo mapangatawanan. Isa ka sa dahilan kung bakit yung seryoso nilang pinaglalaban na karapatan ay nagiging katatawanan. Nagiging katatawanan. Lagi sigaw sa battle. Bakla ako.
para sa kantsaw at halakhak. Habang ginagawa mo yung biro, may mga baklang di makapaglantad kasi natatakot na masapak. Kita ko yung galaw mo. Tangina, kupal na gustong pakilala ng buong Pilipinas. Kita ko iyong galaw. Kaya dapat dito pinapa-pride march mula Luzon to Mindanao. Bukso ng bitch at pau. Kaya, bungangerang LGBT para daw matanggal yung sumpa. Kung ganoon, dapat pinaglaban mo yung kanilang halaga, di yung pagbaba ng presyo ng tsupa. Yan ang kulay ng bandera nila, inahaluan mo ng white lies. Diyos ko naman, white lies ahead of his flag, kaya kung ako sa iyo yung pinaglalaban mo, isuko mo na lang. Walang masama sa pagiging bakla. Ang masama yun ang aaras. Walang masama sa pagiging bakla. Ang masama ay yung may paniniwalang binabastos para lang mahalin sila ng madla. Tangina nito, para lang mahalin sila ng madla. Para lang mahalin sila ng madla. Wala ako dito para magpakabayani. Kaya wag niyo sanang masamain. I'm just stating the obvious na nakalimutan na ng karamihan sa atin na pansinin. Pussy like Doja. Ginawa ko tong bitch sa entablado. Yeah, I made him pay. Kaya how can I be homophobic? My bitch is gay. Ulul! Wala kang maloloko dito. Nagbabakla-baklaan ka, hindi para ma-overhype. Ginagawa mo yan para makasama ka sa mga babae pag mag-overnight. Mamaw manuyo ng babae. Tangin nga pinag-iisipan bawat words at moves. Pagkatapos si comfort, ayun, diretso sa comfort room. Tangin na seryoso ka doon? Pinag-iisipan mo ng mabuti yung bawat payo mo sa kanila? Tapos yung rhyming mo dito, hindi. Matutus ka dyan. Paano ba naman nirem niyo yung transform sa uniform? Basta pag ako nagpakita ng ibang form, di mo magugustuhan. Kakaiba pa yung galaw. Sa una, hindi malikot. Kalaunan, laplap demonyo, kaya si Paldogs na mukhang bingot. Ano pa kasing ginawa mo doon? Para sa kanya, yun daw ay trabahong marangal. SK na ang tanging proyekto, magtanggal sa labi ng kanal. SK to, napalihim kong gumalaw. Maka-Diyos pa nga minsan, nakakaaning kaboy. Pag-usapan politika, ayaw pahuli. Malaki buloy. Magna cum laude, nabastos ang bibig. Nakakayamot. Nung kinlaim niya yung award na magna cum laude, tinanong niya yung nagbibigay ng award kung saan ka po makiklaim yung tamod. Bakla, boy best friend, hindi. Di ko na-explain. Di ganun ang aking gawain. Ano ba yan? Kaya nga ako naganda para merong mahain. Namin nyo na lang. Anong dahilan? Bakit ka karapat dapat sa flip-top? Kung yung pinapakita mo, puro lang pagpapatawa, pambabastos, at pagpapakabano sa battle rap, ano pa ang dahilan? Kung lahat naman na nagagawa mo ay nagagawa ng mas maayos at naisa sa buhay ni Badang. Inuunahan pa yung kalaban ng angle. Kita nyo? Round 1 to 3? Ay, round 1 to 2? Tangina nito, inuunahan pa ng angle yung kalaban. Titirahin yung sarili. Para daw mukhang kawawa. Para kang troll na tinitira yung sarili. Kasi self-bashing. Sa'yo lang din lahat na tama. Yung ganong galawan pang duwag. Inuunahan ng salag bawat sapak. Yan ay aking na-detect. Kaya paano to magiging top dog sa battle namin? Siya yung gumagamit ng underdog effect. Tangina, angat sa akin ng ice. Di ko yan tinatanggi. Dahil baka siya matunaw pag kami nagpantay. At may ice sa underground, patunay na rin nasa ilalim mas mainit yung taglay. Tangina, ikaw ang may mas maraming views. Pero ako nakitaan nila ng potensyal. Kung yung punches bibilangin ay nako. Kaya alam pinalaban sa akin para mas makilala nila ako. Tay, Muli ba? Pakinggan natin, Ice! Tangina, ano raw resulta ng pagpapatawa? Ayan. Resulta na nagpapatawa. Nasa flip-top yan, di ba? At nasa pulo ka. Wait lang. Punta tayo sa slogan niya. Usapang kilala ba? Slogan niya, ako si Tus. Uy! Nagpapakilala? Di ba ang dami mo nang sinalihang mga liga? Sumali ka na ng FRBL, Sunugan, Motus, Top Tier. Ba't di ka pa rin tunog sa tenga? Tapos napadpad ka pa sa isla, mas lalong di ka maaalala. Ito senaryo sa isla pag napadpad Asan ako? Sino kayo? Sasabihin ko, welcome po, andito ka sa pulo. Ano po pangalan mo? Ako si Tus. Tangina, nagpakilala na naman. Masyado kang paulit-ulit. Lagi mong intro sa round 1, introduce yourself.
Ano ba nagagawa ng pagpapakilala mo sa kada battle? Ano ba nagagawa niyang maganda? Eh first battle mo sa pulo, ka-battle mo, hindi pumunta. Alam mo kung bakit di ka pinasukan? Para kasing first day sa eskwelahan, magpapakilala ka na naman. Tapos lumaban din to ng Royal Rumble sa sunugan. Yung 4 nagra-rumble na, grabe na yung bakbakan. Akala ko takot sa kanya kasi di siya binabanatan. Tang inang yan, di siya kilala ng kalaban. O, ano sabi sa'yo ni JLC? Bakit mayroong saling pusa? Sabi ni Prince, sino dito yung nagpapunta? Oh, sino tong hindi kilala? Kaya hindi ka tumatagal sa liga. Kasi lagi kang sinuka. Kung ako sa'yo, pre, mahiya ka naman. Si Alice Go nga kilala kahit hindi tunay yung pangalan. Tapos puro selfie bars. Ako si Avalanche. Ako si Saint Ice. Putang ina mo. Puro selfie bars. Umayos ka. Yung selfie bars ka tas hindi ka kilala. Oh, asan yung agenda? Putang ina nito. Puro ka selfie bars. Ako si ganito. Ako si ganyan. Ang dami mong ginamit na katauhan. Ang dami mong ginamit na katauhan. Wala man lang natandaan. Dahil mong ginamit na katauhan, wala man lang natandaan. Naturingang ikaw yung tus, pero hindi nagmarka tong hulihan. Gusto mo magmarka? Makilala? Ito banggitin mo. Martri Paro de Lines naman ang banggitin mo. Kasi si Martri, buti pa yun nakilala. Kahit nagtatanga-tangahan. Kung ikaw ang mukha ni Mot, siya yung mukha ng baliktaran. Kita naman. Kaya naman, kung speaking of baliktaran lang, sige gagawin ko yan. Gagawin ko estilo mo ha. Ako si Ice! Tawag nila sa akin bakla! Yun ang kanilang ninormalize. Pero bigla akong natawa nung aking inanalyze. Nasasabihan ka talagang gay pag mas gwapo ka sa guy. Tama? Halimbawa, Spade, Apex, Abra, mga buhay na pruweba. Nasasabihan kang bakla pag may itsura. Kaya ano, bakla pa ba? Sa akin di na yan tatalab. Self-confidence, di ba baba? Nakuha ko mga abab. Kaya naman kung usapang pakilala lang, alam mo ng pagkakaiba. Iba yung nagpapakilala sa kinikilala. O nag-costume ako ng bakla. O nag-costume ako ng bakla. Para isang pa lang sa'yo na mas kilala pa pagkabakla ko kesa dyan sa pangalan mo. O, di ba? Sa kanya na nanggaling. Nilaban siya sa akin ni Tito Shernan para makilala ng sanlibutan. O, sino na kinabang? Tapos aasarin mo kung bakla. Utang ina ka. Buti ka, mabait ako. At inuuhan ko laban natin. Ganyan lang talaga pre, pagbata, binubuhat namin. Kaya ito, sabihin ko lang. O, nag-costume ng bakla, nagpakilala ng labas ng tunay na kulay. Ikaw nagpakilala ka lang, boy, pero hindi ang tunay na kulay. Kasi kung usapang kilala lang, check nyo YouTube channel ng Pulo. Yun ang malaking evidence. At isa ka na sa maging witness. Na sa lahat ng MC sa Pulo, ako ang pinaka-the best. Nag-ambag ng 100k views sa Pulo, nang di mo nilaban sa 3GS. Kaya sinong pinaka-the best? Ha? Kaya sa lahat ng mga champion dyan sa Pulo, susunod pa kayo, ako pa rin ang mas better. Dun sa Siray na nag-o-old freestyler. Sa Lumino, sa Lax Artist na choker. Pati dun sa Prince na leftover. Pues ako naman next year ang kukuha ng titulo, andito na ang legal owner. Kaya naman pre, di ko na kailangan pasabihin to sa'yo. Masaya na ako boy at napailala ko pangalan mo. Kasi ako nga si Ice, nakita ko potential mo. Yun. Time. Ay, palakalan natin yung laban na yun. Pulo Rap Battle League, Wanted 2 dito sa Circa Resto Bar sa Ngandaan. Pulo, magingay! Yeah! Maraming salamat syempre sa Circa Bar, kay Utol Jake sa pagpapairam ng venue, Hypebeat Black Manila, Real Jokes, R&R, Ship Clothing, Aboto ng Horado, 2-1 para kay Tus! Salamat Pulo. Yo, shoutout nga pala kay Kuya Chido, Kuya Crab, Kuya White, Boy Carl, sa lahat ng tropa sa Villa Candido, Gente De Leon, Ugo, Diam, sa magulang ko, sa kuya ko, kay Mary Kay. Ayun, shoutout syempre sa Vision Rap Battle League, and shoutout sa The Point Festival and Consial Doc Ed Munares. Syempre sa lahat ng mga tropang kupal, sa Vision Stripe, and also sa
maganda kong girlfriend, Nessa Rojas. Love you. Miss you. Nonan, ang binoto ko si Tus, pero round 1, tinay ko siya. Sunod-sunod yung punchline ni Tus, tapos yung kay Ice, sobrang entertaining, kaya tinay ko na lang siya. Sa round 2, ganun din, tuloy-tuloy si Tus, tapos si Ice naman, parang paangat naman yung performance niya. Tapos sa round 3, yung binoto ko si Tus. Pero Tacoma Motos Battle League. Kung tutusin, hindi pa nag-start yung battle, syempre magkakaroon ng advantage talaga si Ice. Dahil may costume siya, nag-aabang talaga sa kanya lahat. Pero yung ginawa ni Tus na parang may mga freestyle siya ng simula about dun sa pagko-costume ni Ice. Naging maganda siya na, na pang-intro. Pero hindi rin masyadong nakatulong sa kanya yung puro angle na Ice kahit nabigyan niya ng twist pa rin sa dulo. Doon pa rin umikot yung round 1 niya sa Ice. At the same time, yung round 1 ni Ice, yun yung pinakamalakas niya para sa akin. Kaya nakuha talaga siya ni Ice. Nagamit ni Ice yung advantage niya dun sa costume niya sa round 1 para talunin dun si Tus. So binigay ko yung round 1 kay Ice. Tapos yung round 2, para sa akin naman kay Tus yun. Siguro hindi siya dikit pero lyrical wise dun ako kay Tus. Kasi siguro nagkaroon ng parang umulit kasi yung cycle ng mga linya ni Ice parang dun ulit umikot, no? Naging same topic siya. Tapos round 3, yun yung pinakamalakas na round ni Tus. Though hindi pinakamalinis pero yun yung pinakamalakas na round ni Tus dahil parang nag-reflect dun yung yung talagang gimmick ni Ice. Parang na-predict niya na hindi naman talaga sinasadya pero yun nga, nabutasan niya yung pagko-costume ni Ice at the same time talaga. Tapos si Ice naman maganda yung punto niya pero parang nagpa-flat na rin bandang dulo yung round 3 ni Ice. So para sa akin yung pinakamahina niya. Kaya round 1 Ice, round 2, round 3 kay Tus. Ako lang yung mag-isang bumoto kay Ice. Sobrang hirap i-judge, sobrang dikit lang din. Round 1, pinakamalakas na round ni Tus para sa akin yun. Kaya binigay ko para sa kanya yun. Kasi parang intro pa lang, parang na-freestylean niya, napasukan niya ng intro yung pagsusuot ng costume ni Ice, napasukan niya. Tapos ang dami niyang quotables dun. Yung deliver niya, kahit hindi ganun ka nakukuha ng crowd reaction, pero yung deliver niya nandun pa rin. Binigay ko round 1 para sa kanya yun. Round 2, dito na pumasok yung, although may puro technicals naman yung binibigay ni Tus, nandito na yung pumasok na yung overtime niya, sobra-sobra na yung sulat niya. Nagkataon naman na si Ice, in-step up niya yung round 1 niya kumpara sa round 2. Tapos round 3, dito na nagka-stutter si Tus. Pero nagkataon din na round 3 ni Ice yung pinakamalakas. Tapos yun yung nakakuha ng mga crowd reaction. Nandun yung aggressive na style niya. So, tapos overtime na naman ulit si Tus. Yun. Kaya pag kinakat mo yung mga linya, iilan lang yung mga pasok. Pero gano'n na lang ginawa ko, kinat ko na lang yung oras para sakto ng din. Yun. Nagkataon din na yung round 3 ni Ice yung pinakamalakas at agresibo niya. Pero tropa yun si Tus, props kay Tus. 2 and 3, Ice.